Nawalan ng kontrol si Putin noon madaling araw ng 24 ng Mayo, 2026 at inilagay ang Kyiv sa isa sa pinakamabibigat na opensiba ng digmaan. Nagpakawala sila ng humigit kumulang 600 drones, 70 misil at ginamit ang Oreshnik laban sa Bilatserkva sa reyon ng kabisera ng Ukraine, isang hypersonic na sandata na may kakayahang nuclear na ginamit ng Moscow ngayon bilang mensahe ng politikal na pananakot kahit wala itong nuclear na karga. Ang pag-atake ay pumatay ng sibilyan, nasugatan ng marami at tinamaan ng mga tirahan, paaralan, palengke at supply ng tubig na inilantad ang tinatago ng Kremlin sa kanilang diskursong militar. Pinapataas ni Putin ang tensyon para pasukuin ng Ukraine sa takot at subukan ng tugon ng Europa at mga kaalyado. Ano ba talaga ang gustong maabot ni Putin sa paggamit ng isang apokaliptikong sandata malapit sa Kiev? Bakit pinili ng Moscow ang panahong ito para pataasin ang tensyon ng digmaan? Paano tutugon ang Ukraine at kanluran? Ikukuwento ko sa iyo. Kaya mag-subscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, pinakamagandang kalidad ng pamamahayag, pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Naglunsad ang Russia ng isa sa pinakamalalaking opensibang panghimpapawid sa Kiev mula simula ng pananakop gamit ang 70 misil, 36 balistiko at mahigit 6 na raang drone. Pangunahing target ang kabisera ng Ukraine. Nasira ang mga gusaling tirahan, tinamaan ang mga paaralan, nasunog ang palengke, napinsala ang mga pasilidad ng supply ng tubig at naapektuhan din ang mga lugar na pangkultura. Nag-iwan ng mga namatay at nasugatan ng pag-atake at ayon sa mga autoridad ng Ukraine, hindi bababa sa 83 ang sugatan mula hating gabi. Ang pangalan ng dulot ng pinakamalaking pagkabigla ay Oreshnik. Pumasok ang misail na Ruso na ito sa sentro ng balita dahil hindi ito karaniwang sandata. Mayroon itong kakayahang hipersoniko, maaring magdala ng mga karaniwang ugiba o nuklear at nagkakalat ng mga submunisyon sa target. Hindi gumamit ng nuclear ang Rusya sa pag-ataking ito, ngunit ginamit nila ang sandatang may mensaheng pampulitika. Hindi lang laban sa isang lungsod nagpaputok si Putin. Ipinakita niya na handa siyang gumamit ng mga sandatang pananakot, psikolohikal para subukan takutin ang Kiev, Washington at mga kabisera ng Europa. Naging isa sa mga simbolo ng bagong yugto na ito ang Bilatserkva. Ang lungsod ay nasa rehiyon ng Kiev at tinukoy ng autoridad ng Ukraine bilang isa sa mga tinamaan ng Oreshnik. Ipinakita ng mga sinuring larawan ng eksperto ang paghihiwalay ng kargamento sa ilang bahagi bago ang pagbangga na nagpapalakas sa katangian ng sandata bilang saturation. Sa praktika, gumamit ang Moscow ng misil na may matinding epekto upang palakihin ang takot, lumika ng pakiramdam ng kahinaan at ipakita ang hirap na harangin ang ganitong uri ng pag-atake. Pinahirapan si Kiev ng ilang oras. Sumiklab ang opensiba madaling araw habang nasa bahay ang mga pamilya, nagmamadaling tumakbo sa silungan ng mga residente at naghahanda ang emergency team para sa mahabang pagsagip. Layunin ng mga Ruso hindi lang sirain ang mga estruktura, kundi magdulot din ng pagkabigla sa publiko. Kapag pinagsama ang opensiba ng mga drone, ballistic missiles at isang sandata tulad ng Oreshnik, ang layunin ay mapuno ang air defense, mapagod ang mga team ng Ukraine at maipakita na kaya pa rin ni Putin na pataasin ang antas ng digmaan kapag siya ay naiipit. Tumugon si Zelensky sa pamamagitan ng paghingi ng mga parusa para sa Rusya. Ayon sa Pangulong Ukranyano, hindi kayang mag-isa ng Ukranya at nanawagan siya ng aksyon mula sa Estados Unidos, Europa at iba pang kaalyado. Ang paunahing hinihingi ngayon ay depensang panghimpapawid, lalo na laban sa ballistic missile. Batid ng Ukranya na kayang mapabagsak ang maraming drone. Ang ganitong mga missile ay kailangan ng mas advanced na teknolohiya, mabilis na tugon at tuloy-tuloy na suporta. Ibinibenta ni Putin ang atake bilang tugon militar. Pero ang tunay na epekto ay sa lungsod, gusali, paaralan, pamilihan at mahalagang infrastruktura. Sinasabi ng Moscow na militar ang mga target. Ang mga larawan at ulat mula sa Ukraine ay nagpapakita ng mga residente, bumbero, mga rescue team, basag na salamin, sunog at pinsala sa mga urbanong lugar. Ipinapakita ng paggamit ng Oreshnik na mas umaasa si Putin sa pananakot. Hindi lang frontline ang target ng Russia. Sinusubukan itong gawing lugar ng palagyang takot ang mga likurang lugar sa Ukraine. Sa pagtutok sa Kyiv at mga kalapit na lugar, tinatarget ng Moscow ang sentrong pampulitika ng Ukraine, pinipressure ang populasyon at nagpapadala ng babala sa mga kaalyado.
Ang dagdag na suporta sa Ukraine ay maaari magpalala ng sitwasyon. Matindi ang pagkondena ng internasyonal na komunidad. Tinawag ng mga leader ng Europa ang paggamit ni Oreshnik na mapanganib na paglala. Tinawag ng European Union ang aksyon na nuklear na pananakot at pampulitikang presyon. Ang mahalagang punto ay may kakayahang nuklearang misil kahit na karaniwang karga lang ang gamit nito. Nabibigay daan ito kay Putin na maglaro sa takot na hindi opisyal na lumalampas sa nuklear na hangganan. Hindi niya kailangan gumamit ng sandatang nuklear para makinabang sa takot nito. Ngayon, may dalawang larangan na kumikilos ang Ukraine. Ang una ay pagsagip ng buhay, pag-apula ng sunog, pag-alis ng debris at pagpapanatili ng pangunahing serbisyo matapos ang pag-atake. Ang pangalawa ay politikal. Kumbinsi ng mga kaalyado na mas mabilis at mas marami ang kailangang depensang panghimpapawid. Hindi sapat para sa Kyiv ang mga pahayag ng suporta lang. Gusto nila ng mga sistemang pipigil sa pagdating ng susunod na Oreshnik, ballistic missile o alunang drone sa mga distrito ng kabisera. Ang pag-atake ay pagsubok din sa kanluran. Pinagmamasdan ni Putin ang bawat reaksyon. Kapag mahina ang tugon, iniisip ng Moscow na pwede nila itong ulitin. Kung mas dadami ang air defense, parusa at estratehikong presyon, lalaki ang gastos ng paglala ng sitwasyon. Iyan ang malamig na kalkulasyon sa likod ng opensiba. Ginagamit ng Rusya ang sandata, sinusukat ang takot at minamasdan ng reaksyon bago magpasya kung aakyat sa susunod na antas. Problema ni Putin, ang ganitong atake ay maaring pabilisin ng bagay na sinusubukan niyang iwasan. Habang mas ginagamit ng Moscow ang nakakagulat na sandata sa mga lungsod, tumitindi rin ang presyon sa Kiev. Hindi lang Ukraine ang takot sa paggamit ng Oreshnik. Nag-aalarma ito sa mga gobyerno na alam na ginagamit ng Russia ang digmaan bilang palabas para subukan ang pananakot, teknolohiyang militar at estratehikong pananakot sa mundo. Ang opensiba noong ika-24 ng Mayo ay naglantad na isang digmaan na pumapasok na sa mas mapanganib na yugto. Ipinadala ni Putin ang sandata sa labanan na may militar at psikolohikan na halaga. Pinakita niya ang lakas, ngunit lumitaw din ang kakulangan niya sa kontrol sa politika. Kung ang leader ay gagamit ng apokaliptikong sandata sa isang lungsod na labis pinahirapan, ang mensahe ay hindi lang ukol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa presyon, pagkapagod at pagtatangkang sirain ng kalaban sa pamamagitan ng takot. Nagpapatuloy ang digmaan na may bagong at mapanganib na pangyayari. Ipinakita ng Rusya na kaya nilang gamitin muli ang Oreshnik para palakihin ang pampulitikang epekto ng opensiba. Susubukan ng Ukranya na gawing dagdag na suportang militar ang pagkabiglang ito. Susubukan naman ni Putin na gawing kalamangan ang takot. Ako si Milson Alves, isang internacionalista na layuning maghatid ng totoong impormasyon araw-araw. Nasa description ng mga news link. I-like at mag-subscribe sa channel at tingnan ng mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.